Sa susunod na eksena, makikita si Yang Chun na lumabas ng kanyang silid, iniisip niya na bukas na ang Tang Weapon Exhibition, nagpasya siyang magsanay habang libre pa ang oras niya. Paglingon niya, nakita niya sina Bea at ang kanyang kapatid, hindi natuwa si Yang Chun sa kanilang pagdating. Nadismaya ang ating bida na nagtanong kung ano ang kailangan nila sa kanya ngayong araw. Habang nakatingin ang kanyang kapatid sinabi ni Bea, na pumunta siya para sa pagkain, hindi ito naintindihan ng ating bida kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin sa pagkain. Tumawa na ipinaliwanag ni Chunjin na inimbitahan sila ng Tang Clan para sa isang salo-salo, sinabi rin niyang iminungkahi ng kanyang kapatid na isama rin siya, nagpasalamat ang ating bida sa imbitasyon. Ngunit tumawa lang si Yang Chun na medyo mahiyain siya. Sinabi rin niya na hindi magiging komportable para sa kanya ang lugar na iyon. Pero sa kanyang isipan umaasa siya na naintindihan ng dalawa ang kanyang mensahe, na gusto niyang umalis na sila. Hindi naman naintindihan ni Baya ang sinusubukan ipahiwatig ng ating bida. Hinawakan ni Chunjin ang kamay ni Yang Chun ng mahigpit, at may pilit na ngiti sa kanyang mukha na inimbitahan siya na sumama sa kanila. Naiinis si Yang Chun nang makita yon. Hindi siya makapaniwala na tinatakot siya ni Chunjin na dalhin siya sa bulwagan, dahil sa galit, pinakawalan ni Yang Chun ang kanyang nakamamatay na enerhiya. Natakot si Chunjin nang maramdaman yun, agad na binawi ng ating bida ang enerhiya nang mapansin niyang natatakot ang binata, habang si Bea nagtataka sa nangyari, naisip niya na nagpasya siyang sumama na lang sa bulwagan. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niya kay Bea na hindi niya matatanggihan ang kanyang maalalahanang paanyaya, at susunod siya rito. Pagkatapos hinila ng ating bida si Chunjin palapit, at habang nakangiti, ibinulong na patuloy itong ngumiti. Ipinaalala niya na pinapanood siya ng kanyang magandang kapatid. Napakagat ng ngipin si Chunjin sa galit, ngunit napilitan siyang pasalamatan si Yang Chun sa pagtanggap ng paanyaya. Tiniyak ng ating bida na ayos lang yun dahil hindi niya matatangihan ang ganoong paanyaya. Sa susunod na tagpo, makikita si Yang Chun sa bulwagan. Nabigla siya nang makita ang pagkaing nakahain sa harap niya. Alam na niya na kilala ang Sichuan sa maanghang na pagkain. Ngunit hindi niya inaasahan na lahat ng putahe ay puro maanghang, hindi niya alam kung alin ang kakainin. Inimbitahan siya ni Tang Jiek, anak ng pinuno ng Angkang Tang, na mag-enjoy. Pero sa isip ng ating bida paano siya mag-e-enjoy sa ganitong pagkain. Kaya nagpasya si Yang Chun na kumain ng dumplings, dahil hindi ito gaanong mapula kumpara sa iba. Ngunit bago niya ito naisubo, napansin niya si Soyo na nakatitig sa kanya. Malalim ang paghinga ng dalaga habang nakamasid sa kanya, hindi alam ni Yang Chun kung ano ang nangyayari. Naalala niya na lagi siyang tinitingnan ng dalaga ng ganoon noong kanyang nakaraang buhay, hindi siya makapaniwala na kailangan niyang tiisin ang parehong tingin sa buhay na ito. Habang nag-iisip, kinagat ng ating bida ang dumpling. Sa kasamaang palad, napakaanghang pala nito. Nagsimulang kabahan si Yang Chun at gusto na niyang iluwa ang pagkain. Lalong bumigat ang paghinga ni Soyo habang pinagmamasdan siya. Sa pagtatangka niyang huminga at pagbuga ng hangin na hindi niya akalain na sobrang anghang ng dumplings, may nag-abot sa kanya ng tubig. Agad niya itong tinanggap at nagpasalamat, naglagay rin ng isang hiwa ng isda sa kanyang plato. Nang tumingin siya, si Bea pala yun, sinabi niya na subukan ng isda dahil hindi maanghang. Nabigla si Yang Chun sa kanyang nakikita, na kung bakit siya kumikilos ng casual, humingi naman ng paumanhin si Bea sa kanya. May nainis sa kanilang pag-uusap, at gaya ng inaasahan, si Chunjin yun, nabali niya ang kanyang chopsticks sa sobrang galit. Nagulat si Jiek at humingi ng paumanhin, iniisip na may depekto ang chopsticks, inamin naman ni Chunjin na kasalanan niya dahil medyo malakas siyang gumamit ng chopstick. Habang umiinom ng tubig si Yang Chun, napansin niyang umupo si Soyo sa tabi niya. Mapulang-mapula ang mukha ng dalaga habang tahimik lang ito. Hindi alam ng ating bida kung bakit siya kakaiba ang kilos. Kaya tinanong niya kung may sasabihin ito sa kanya. Nataranta ang dalaga na wala naman siyang sasabihin, pero ramdam ng ating bida na parang may gusto siyang sabihin. Nagsimula na sanang magsalita si Soyo nang bumukas ang kanyang bibig. At sabik namang naghintay si Yang Chun sa sasabihin niya. Nagtanong si Soyo kung mayroon ba siyang gusto, ngunit biglang sumingit si Chunjin na masaya niyang sinabi kay Jiek kung nasa ibaba ang lugar ng pagsasanay. Paalala ni Jiek, ipinakita na niya yun dati, isang eksklusibong lugar ng kanilang angkan, hindi nga lang nila ginagamit dahil may kanya-kanyang training ground ang bawat isa.
ngunit patuloy nila itong pinananatili. Habang nakatanaw sa lugar ng pagsasanay, sinabi ni Chunjin na gusto niyang makita ito, dahil tapos na ang lahat kumain, niyaya sila ni Jiek na sabay-sabay pumunta. Ramdam ni Yang Chun na may plano siya, ngunit hindi pa niya alam kung ano yon. Pagdating nila sa lugar ng pagsasanay, napansin ni Chunjin na napakaluwang nito. Kahit si Yang Chun ay nagulat sa laki, ipinaliwanag ni Jiek na naniniwala ang kanilang mga ninuno na mas mabuti ang isang lugar kung mas malaki ito, pero hindi niya lubos na naintindihan sa totoo lang. Habang tinitingnan ng mga kahoy na espada, sinabi ni Chunjin na maaaring may mas malalim na kahulugan ang laki ng lugar. Ibinunyag ni Jiek na dati ay dito nagsasanay ang kanyang kapatid na si Soyo, dahil palagi nitong gustong talunin siya, ngunit ngayong tumanda na ito, nagbago na at hindi na gusto pang makipaglaban sa kanya. Naasiwa naman si Soyo sa narinig, lalo na at alam niyang nadinig yun ni Yang Chun. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin habang tinitingnan niya si Yang Chun. Sa isip ng ating bida, nakahinga siya ng maluwag na wala siyang kapatid na gaya niya. Sinabi naman ni Chunjin na kailangan nilang mag-ehersisyo ng kaunti para matunawan ang kanilang kinain. Hindi ito nakarelate si Yang Chun, dahil halos wala naman siyang nakain. Kumuha ng espada si Chunjin at tinanong ang ating bida kung gusto niyang makipag-sparring. Hindi na nagulat si Yang Chun, halata na plano siyang bugbugin ng binata, malinaw na mababasa yun sa kanyang mukha. Hindi interesado ang ating bida na mahulog sa isang hangal na patibong. Nakangiti na ipinahayag ng ating bida, na hindi matalino para sa isang pangatlong klaseng mandirigma ang lumaban sa kidlat na dragon. Bago pa siya makapagsalita, may nagsabi kay Chunjin na hindi katanggap-tanggap ang laban. Si Soyo pala yun, ipinaalala ng dalaga na napakalaki ng agwat nila, sa edad at sa kakayahan. Ano ang kanyang gagawin kung masugatan ang mukha ni Yang Chun? Naiinis ang ating bida sa sinabi niya. Tiniyak naman ni Chunjin kay Soyo na hindi sila gagamit ng panloob na enerhiya sa laban, mentoring match lamang ito. Na may kay-abangang ngiti, tinanong niya si Yang Chun kung ayos ba sa kanya ang kondisyon. Ngumiti ang ating bida nang marinig yun. Sa kalooban niya hindi siya makapaniwala na gustong lumaban ng hangal ng walang gamit na panloob na enerhiya, lalo pa siyang naiinis dahil sinabi ng hangal na tuturuan pa raw siya. Kaya sinabi ni Yang Chun kung kaya ba niya paghawakan ang kanyang sinasabi, nagulat naman si Chunjin sa kanyang narinig. Sa may kumpiyansang tingin, tinanong niya ito kung sapat ba ang kanyang galing para sa ganoong laban. Nagulat si Jiek sa narinig, na masyado itong bastos pakinggan at pinaalala na nakatatanda si Chunjin. Tumawa si Chunjin nang marinig ang sinabi ni Yang Chun, na may nakakatakot ng ngiti, hinamon niya ang ating bida na ipakita ang kanyang kakayahan. Pumasok ang dalawa sa lugar ng pagsasanay, inalok ni Chunjin na mauna si Yang Chun, ngunit sinabi ng ating bida na siya ang mauna. Nainis si Chunjin sa narinig na may pilit ng ngiti, tinanggap niya ang hamon. Mabilis siyang sumugod, at malakas niyang sinabi na siya ang unang aatake habang naghahanda na si Yang Chun. Paghampas ng kanyang espada, naiwasan yun ni Yang Chun sa pamamagitan ng paglipat sa gilid. Muli naghanda si Chunjin para umatake, ngunit madali pa rin niya itong naiwasan. Alam ng ating bida na porma lamang ang unang dalawang atake, magsisimula pa lang ang totoong laban. Naging agresibo na ang mga atake ni Chunjin, makikita sa kanyang galaw na hindi niya pinagbibigyan ng pagkakataon si Yang Chun na umatake. Pinagmamasdan nito ni Soyo na may kaba sa kanyang mukha. Isang nakaraang buhay ni Soyo noong bata pa siya, at lagi siyang naiiba. Mula pagkabata, habang ang mga batang kaedad niya ay humahabol ng aso o pusa, siya naman ay nakikipaglaro sa mga halimaw tulad ng tigre at lobo sa halip. Gusto niya ang nag-aalab na panlilinlang sa kanyang mga mata, at ang pangangalit na nagpapakita ng kanyang matutulis na pangil. Bilang mga hayop na nasa tuktok ng kadena, nagbigay sila ng hindi matitinag na aura. Ang kapangyarihang yun, na nag-iba sa kanila mula sa ibang mga hayop, ang pinakagusto niya. Ngunit dahil sa kanyang kakaibang kagustuhan, nahihirapan ang dalaga na makahanap ng pag-ibig. Habang nakahiga sa kanyang alaga, isang lobo na tinatawag na Danglang, tinanong niya ito kung may lalaki bang katulad nito sa Sichuan, umaasa siyang makakakilala siya ng ganoon sa exhibition ng mga sandata. Sinabi pa niya sa lobo na hindi niya maintindihan kung bakit maraming babae ang nahuhumaling sa mukha ni Chunjin na parang babae. Naitanong niya kung wala bang iba na katulad niya. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang lalaking hindi niya inaasahang mamahalin, si Yang Chun.
Namula ang kanyang mukha nang nakita niya si Yang Chun. Hindi niya maipaliwanag kung bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso noong unang araw na nakita niya ito. Sinabi niya sa sarili na naguguluhan lang siya, at siguro ay dahil lang sa malamig na hangin ng umaga. Sigurado siyang bukas, makikita niya si Yang Chun na isa ring pangit na tagapagmana ng angkan. Ngunit kinabukasan, lalo pa siyang nahulog sa kanya. Nahanap niyang kaakit-akit ang malamig na titig nito, pati na rin ang katotohanan na hindi ito makakain ng maanghang. Nakakatuwa para sa kanya ang panoorin itong uminom ng tubig. Nagtataka naman si Yang Chun kung bakit siya tinitingnan ni Saoyo. Noong tinanong siya ng ating bida kung may gusto siyang sabihin, kinabahan siya. Hindi niya namalayang nakaupo na siya sa tabi ni Yang Chun, habang pilit siyang nagpapaliwanag. Nagtanong siya sa sarili kung ito ba ang tinatawag na pag-ibig, kaya naisip niya nagagawa siya ng unang hakbang habang namumula ang kanyang mukha. Naputol ang kanyang iniisip nang may isang bagay ang napatilapon sa kanilang harapan. Nakatingin si Bea sa isang pirasong kahoy na espada na nakatusok sa kanilang harapan, habang nakatutok naman si Saoyo sa laban. Bigla siyang namula nang makita niyang nabali ni Yang Chun ang espada ni Chunjin gamit lamang ang kanyang kamay. Bakas sa mukha ni Chunjin ang matinding pagkabigla, samantalang natuwa naman si Yang Chun sa naging resulta ng kanilang laban. Napaluhod si Saoyo sa kanyang nasaksihan at lalo siyang namangha sa ipinakitang lakas ng ating bida. Hindi maunawaan ni Chunjin kung bakit nabali ang kanyang espada. Nainis niyang inisip na sinadya niyang hayaang makaiwas si Yang Chun sa unang dalawang atake upang paglaruan siya, ngunit pagkatapos ibinigay na niya ang lahat. Dahil dito, pinagsabihan siya ng ating bida na ang mga henyo tulad niya ay may bisyo ng panaginip kahit sa gitna ng laban. 3 beses na itong patay kung totoong labanan yon. Kinuyam na ni Yang Chun ang kanyang kamao na handang umatake, at sinabi kung alam ba niya ang katotohanan iyon. Agad umatras si Chunjin bago tumama ang suntok ni Yang Chun sa kanya. Hindi siya makapaniwala na lumalaban ang ating bida ng walang espada. Tinawag niya itong walang kwetang kalaban sa isip niya. Nagulat siya nang sinabi ng ating bida na kumuha pa ito ng isa pang espada sa likod niya na maayos. Sa kumpiyansang ngiti, ipinaalala niya na ang laban na ito ay tila isang pagsasanay lamang, kaya hiniling niya na turuan siya ng aralin pagkatapos. Lalong nagalit si Chunjin sa narinig at napakuyom sa kanyang mga ngipin. Nagawa pa siyang asarin ng ating bida, na baka siya pa ang turuan, hindi nga raw siya mahusay sa pagtuturo. Biglang nag-iba ang reaksyon ni Yang Chun sa kanyang nakita. Saglit pa'y naglabas si Chunjin ng isang matinding enerhiya na dumaloy sa kanyang espada, na waring kuryente ang bumabalot dito. Pagkatapos nito, mabilis itong umatake, sobrang bilis ng galaw, ngunit nagawa pa ring iwasan ng ating bida. Hindi makapaniwala si Yang Chun na nilabag ng hangal ang kondisyon at hindi gumamit ng panloob na enerhiya, kaya nagpasya siyang durugin ito, at naghanda na siyang umatake gamit ang kanyang kamao. Ngunit bago siya makabawi, ginamit ni Chunjin ang kanyang teknik. Sa kanyang pagkagulat, nawala ang ating bida sa kanyang paningin. Nawasak ang kanyang teknik, at nainis si Chunjin nang makita ito, hindi niya matanggap ang katotohanan na mas malakas pa ang ating bida kaysa sa kanya. Sinira lang ni Yang Chun ang kanyang teknik gamit lamang ang kanyang katawan. Sa ngiting mapang-asar, sinabihan siya ng ating bida na binigyan na niya ng sapat na pagkakataon sa laban. Lumapit siya at ginamit ang kanyang paa upang sipain ito sa bayag. Laking gulat ng lahat nang makita yon. Hindi man lang nakasigaw si Chunjin nang tuluyang mabasag ang kanyang pagkalalaki. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang sumigaw habang nanginginig. Lumapit si Yang Chun sa kanya na tumatawa, at sa mapang-asar ng ngiti tinanong niya kung may pumutok ba sa kanya. Samantala makikita si Chunjin na namimilipit sa sobrang sakit. Tinawag pa niya ang ating bida na isang hangal. Napansin ni Yang Chun na hindi pa pumutok ang mga itlog ng hangal dahil nakakasagot pa ito. At tinawag pa siya ng duwag ni Chunjin, na wala itong karapatang tawaging sarili bilang isang martial artist. Binyantaan pa niya ito na mapipilitan itong yuko ang ulo sa paglalakad kapag nalaman ng lahat ng mga angkan ang nangyari. Ngunit bigla siyang tinanong ni Yang Chun kung ilang tao na ba ang napatay nito. Nagulat naman si Chunjin sa kanyang tanong. Pero pinagpatuloy ni Yang Chun na tiyak na nakapatay na ito nang hindi bababa sa 10 tao. Sa pagkabigla, pinagsabihan niya ang ating bida kung ano ang pinagsasabi niya.
Ilang sandali lang, biglang hinawakan ni Yang Chun ang damit ni Chunjin. Kasunod nito, inangat niya ang kamay ng kalaban na para bang balak niyang baliin, dahilan para mapasigaw si Chunjin sa matinding pagkabahala. Bago pa makagawa ng iba si Yang Chun, nagmakaawa si Jiak na tumigil na siya. Ipinaalala ng ating bida na pinuno ni Chunjin ng enerhiya ang kanyang espada at nagpakawala ng mabigat na killing intent na naramdaman ng lahat. Kaya sinabihan niya si Jiak kung naniniwala ba itong nagkamali lang si Chunjin dahil sa kanyang kabataan, at ipinaalala na mas matanda pa ito kaysa sa kanya. Binanggit naman ni Jiak na galing si Chunjin sa angka ng Namgang, na kung alam ba niya ang mangyayari kapag nasaktan ng husto si Chunjin. Ipinaliwanag ni Yang Chun na pinipigil na niya ang sarili dahil nga galing ito sa angka ng Namgang, kaya tinanong niya si Jiak kung ano ang mangyayari kung baliktad ang sitwasyon. Nabahala naman si Jiak kung ano ang nais niyang gawin. Walang sinabi si Yang Chun, kaya napahawak na lang sa ulo si Jiak sa mangyayari. Ngunit agad niyang binali ang braso ng hangal, nang gigigil si Chunjin sa sakit at pinipigilan ang kanyang sigaw. Hindi alam ni Jiak kung ano ang sasabihin habang naririnig ang mga daing ni Chunjin, naglakad pasulong ang ating bida na kalmado na parang walang nangyari. Pero bago pa siya makalayo, naisip ni Yang Chun na baka siya'y mapahamak. Naisip niya kung ano ang sasabihin ng ikalawang nakatatanda kapag nalaman itong binugbog niya ang isang miyembro ng angka ng Namgang, agad niyang naisip na baka palampasin yun ng nakatatanda kung maayos ang kanyang paliwanag, baka pa nga purihin pa siya at sabihing magaling ang kanyang ginawa. Sigurado si Yang Chun na kaya niyang ipaliwanag ang lahat dahil may mga saksi naman. Bago siya makalayo, may pumihil sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Baya. Tinanong siya ng dalaga kung ano ang kanyang pangalan. Nainis na inalis ng ating bita ang pagkakahawak niya kay Bea, na ipinakilala na niya ang sarili bilang Juliet. Ngunit napansin ni Bea na nagsisinungaling siya, nabigla naman si Yang Chun at hindi alam kung paano siya nito nabisto. Sinabihan siya ng ating bida kung nais ba nitong malaman ang kanyang pangalan upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, alam niyang hindi yon ang dahilan. Hindi siya makapaniwalang hindi nagbago ang ekspresyon nito kahit binugbog niya ang kapatid nito. Lumapit pa si Bea at muling hiningi ang kanyang tunay na pangalan. Nabigla si Yang Chun sa nangyayari, na kung bakit ito parang kumikilos na tila magkaibigan na sila, nagulat naman ang dalaga sa kanyang narinig, kaya humingi ng paumanhin si Bea na hihiya sa kanyang ginawa. Tinanong siya ni Yang Chun kung titigil na ba siya sa pagsunod kapag nalaman ang kanyang pangalan, agad namang tumango si Bea bilang pagsang-ayon. Kaya ibinunyag ni Yang Chun ang kanyang tunay na pangalan. Nabigla si Baya ngunit bahagya siyang umiti, at inulit-ulit sa sarili ang pangalan. Nagbago ang tagpo at makikita si Yang Chun na naglalakad, naunawaan niyang hindi na siya makakadalo sa Tang Weapon Exhibition matapos saktan si Chunjin, ngunit hindi naman yun masama. Dahil nagkaroon siya ng dagdag na isang araw upang hanapin ang lihim na silid. Nagpasya siyang magsimula ng paghahanap matapos magpahinga dahil napagod siya sa laban. Habang naglalakad siya, naisip niya kung ano ang sasabihin ni Muyan, tumatak sa kanyang isipan ang reaksyon ni Muyan nang sabihin nitong binugbog niya ang angka ng Namgang, idiniin pa nito na hindi na pwede ang ganoong gawain, simula ngayon, susundan na siya ng lahat hanggang sa kanilang pagbabalik upang masiguro na wala na siyang muling gagawing gulo. Nakatayo naman si Yang Chun iniisip ang kanyang gagawin habang nakatingin patungo sa kanyang silid. Sa susunod na tagpo, makikita si Sola na nakatanaw sa lungsod mula sa balkonahe. Nagmamadali na pumasok si Muyan habang hinahanap niya ang ating bida. Nagulat si Muyan nang nadatnan niya si Sola sa loob ng silid ng kanyang amo, tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya roon, subalit agad niya itong binawi at inusisa na lang kung nakita ba nito si Young Master Yang Chun. Agad namang sagot ni Sola na hindi pa niya ito nakikita mula pa kanina. Nagsimulang kabahan si Muyan nang marinig yon, kung saan na pumunta ang kanyang amo, tinanong siya ni Sola kung may nangyaring kakaiba, ipinaliwanag ni Muyan na hindi pa bumabalik si Yang Chun matapos ang pakikipagkita sa ibang mga angkan para sa pagkain kaninang umaga, natuwa si Sola nang marinig ang tungkol sa pagkain. Habang naguguluhan sa nangyayari idinagdag ni Muyan, na binugbog din ng ating bida ang isang miyembro ng angkan ng Namgang, hindi niya alam kung paano niya isusumbong ang lahat ng nangyari. Paglabas niya ng silid, lumingon si Sola at nagningning ang kanyang mga mata, na para bang may naramdaman siya habang nakatingin siya sa lungsod.
Ang batang angka ng Jin Chuan ay isang angka ng iyon na mga mandirigma sa sining ng pakikipaglaban, at ilang siglo na ang nakalilipas, sila rin ang pinakamahusay na angka ng mga mangangalakal sa gitnang kapatagan, sila ay may pinakamalalakas na mandirigma at mahigpit ding kontrol sa daloy ng salapi. Ngunit kahit ang makapangyarihang angkang ito, na para bang walang makakagupo, ay biglang naglaho matapos ang isang madugong kaganapan. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan ng biglaang pagkawala ng angka ng iyon, ngunit batay sa mga naiwang tala, nakatago raw ang lahat ng lihim ng angkan sa ilalim ng isang puting punong maple. Kinagabihan, makikita si Yang Chun na pagod sa patuloy na paghahanap ng puting maple na kahoy. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ni isang karaniwang puno ng maple ay hindi niya matagpuan sa lugar na iyon. Nagpahinga muna siya sandali, dahil hindi niya alam kung paano makakahanap ng punong maple kung hindi pa naman taglagas. Pinaniwalaan niyang baka patay na ang punong yun, nakapagtataka para sa kanya na sinasabing nasa ilalim ng puno ang kayamanan, iniisip niyang baka may nagpakalat lamang ng tsismis bilang biro. Naupo si Yang Chun sa lupa upang makahinga ng maluwag, subalit masama ang kanyang lagay, sapagkat hindi siya kumain buong araw at naubos na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bukod pa roon, umaakyat pa siya ng bundok sa kalagitnaan ng gabi, habang nagsasalita siya sa sarili, may lumapit na isang tao na may pasan-pasan na malaking berdeng sako. Si Soul na pala ito, inalok ng ating dalaga ang kanyang amo ng biskuit. Masayang tinanggap yun ni Yang Chun, inasar pa niya ito, na ang pagiging sakim niya na parang baboy ay talagang nakakatulong sa mga ganitong panahon, na inis si Soul nang marinig ito, na hindi siya baboy. Nakita ni Yang Chun ang kanyang dala kung pagkain ba ang laman ng sako, at agad naman tumugon si Soul ng oo. Nakahinga ng maluwag si Yang Chun nang marinig yun, ibinunyag niya kay Soul na uuwi na sana siya dahil sa matinding gutom. Tumawa naman si Soul kung nakatulong ba siya, na agad naman itong sinang-ayunan ng ating bida. Ngunit bigla niyang naalala ang isang mahalagang bagay, may bakas ng galit sa kanyang mukha nang tanungin niya si Soul kung bakit siya andito, at tumawa lang si Soul sa nangyayari. Nang magsimula silang kumain, ibinanggit niya kay Soul na sinimula na siyang hanapin ng mga tao nang malaman nilang nawawala siya, at napunta ito sa kanya upang siya'y matagpuan. Agad naman itong sinang-ayunan ni Soul, dahilan upang magtaka ang ating bida kung paano nito nalaman na nasa bundok siya. Walang pag-aatubili namang tugon ng dalaga na kutob lamang niya yun. Tumayo si Soul at sinabi sa kanyang amo na makaasa siya ngayong naroon na siya. Pinaupo naman siya ni Yang Chun, dahil baka mapasukan ng buhangin ang pagkain. Kahit nasolusyonan na ang problema sa gutom, hindi pa rin nabago ang katotohanang hindi pa rin niya natatagpuan ang puting punong maple. Naisip ni Yang Chun na baka kahit 3 araw silang maghanap ay hindi pa rin nila ito matagpuan. Sa natitirang baon nilang pagkain, nagduda siya kung itutuloy pa ba nila o sesuko na lamang. Habang kumakain, sinabi ni Yang Chun na imposible talagang makahanap ng puting punong maple sa tag-init. Aniya, isang hayagang kasinungalingan lamang ang kwento, ngunit tumutol si Soul at sinabing hindi yun kasinungalingan, at ipinahayag na nakita na niya ang puno at napakaganda nito. Sumang-ayon si Yang Chun na magiging maganda nga ang puno, at nang masabi niya yun, bigla niyang naintindihan ang tinutukoy ni Soul. Agad siyang tumayo at tinanong si Soul kung nakita na nga ba niya ang puno. Inamin ng dalaga na nakita na nga niya ito, kasama pa siya. Nagulat si Yang Chun sa narinig, na natagpuan ito na kasama niya. Sa isang maliwanag ng ngiti, sinabi ni Soul na sigurado siya doon. Nagbago ang tagpo at itinuro ni Soul kay Yang Chun ang isang puno na nasa gilid ng bangin. Lubusan na itong natuyot, kaya nagtanong ang ating bida kung yun na ba ang puting punong maple. Hindi naman nag-atubiling sumagot si Soul ng oo. Dahil dito, naisipan niyang pauwiin muna niya si Soul at sinabihang magpatingin sa mata. Dahil hindi niya matanggap na yun ang tinatawag nitong puting punong maple, nagulat si Soul at tinanong ang kanyang amo kung may diferensya ba ang kanyang paningin. Aniya, ang tinitingnan nila ngayon ay isang puting punong maple. Dinaanan siya ni Yang Chun, nakasalanan niya na naniwala siya kay Soul. Muli niyang iginigiit at tiniyak sa kanyang amo na hindi siya nagsisinungaling. Bigla namang may tinig na nagsabing tama si Soul, lalong natuwa ang dalaga nang marinig yun at lumapit sa puno. Wala nang ibang bakas na maaaring sundan si Yang Chun, kaya napilitan siyang suriin ito. Iniisip niyang wala na siyang sapat na oras upang matagpuan pa ang puno sa malawak na kagubatan. Kaya marahil mas mabuti pang bumalik na lamang siya at sumailalim sa pagsasanay ng pangalawang nakatatanda. Ngunit ang tanong,
Sasanayin ba siya ng maayos ng nakatatandang iyon? Habang nag-iisip, nakarinig ng ingay si Yang Chun mula sa kanyang likuran, agad siyang lumingon, at nakita ang isang puwang sa espasyo sa harapan ni Sola. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit mukha itong mapanganib, dahil dito, tinanong niya si Sola kung ano ang ginagawa niya kaya binalaan niya ito na umatras. Ngunit hindi ito nakinig at iniunat ang kamay patungo sa bitak. Nabigla si Yang Chun at agad tumakbo habang tinawag niya itong baliw. Ngunit bago pa man niya maabot si Sola, naidampinan nito ang kamay. Lumawak ang bitak, at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Tinakpan ni Yang Chun ang kanyang mga mata, at nang idilat niya ang mga ito, nagulat siya sa kanyang nakita, ang puting punong maple, ay nasa kanilang harapan na. Hinarap niya si Yang Chun, habang ngumiti si Sola na sinabi sa kanyang amo na totoo ito. Hindi maintindihan ni Yang Chun ang katatapos lang na nangyari. Tiyak siya na ang punong yun ay malapit ng mamatay. Kanina, napansin niya na may ginawa si Sola na nagdulot ng pagbabago sa puno. Naisip niya kung yun ba ang mekanismong ginawa upang maitago ang kayamanan. Hindi niya maunawaan kung paano naintindihan ni Sola ang mekanismo, kaya tinanong niya ito kung paano niya nagawa. Nagulat si Sola kung ano ang pinagsasabi niya. Ipinaalala sa kanya ni Yang Chun na may ginawa siya upang lumitaw ang puno, ngunit tinanong naman siya ni Sola kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag ng ating binata na nilapitan niya ang puno at hinawakan ito. Nagtaka si Sola at sinabi sa kanyang amo na wala siyang alam sa sinasabi nito. Nainis si Yang Chun nang marinig ito at napatahimik. Kaya dumaan na lang ito sa kanyang tabi at sinabi na sa palagay niya ay hindi naman niya yun ginawa. Gayunman, nagtanong si Sola kung ano ba talaga ang kanyang ginawa. Sa isipan naman ni Yang Chun, naisip niyang maaari na lang niya itong tanungin mamaya pagkatapos. Sinimulan ng ating bida ang paghahanap, iniisip niya na nakita na niya ang puting puno ng maple, ngunit ang tanong, nasaan ang nakatagong kayamanan, tila hindi naman ito nakalagay sa ibabaw. Habang siya'y nagmamasid, may nakita siyang liwanag mula sa gilid ng bangin. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang portal sa ibaba. Doon niya naunawaan kung bakit sinasabing ang kayamanan ay nakatago sa ilalim ng puting punong maple, biglang sinabi ni Sola na iyon ang pasukan. Pagkatapos bigla siyang tumalon mula sa bangin, nabigla si Yang Chun sa ginawa nito. Nakangiti pa siya nang sabihin niyang siya ang mauunang pumasok. Habang pumapasok sa portal, tinawag pa niya ang kanyang amo para sumunod. Naiinis man si Yang Chun, wala siyang ibang magagawa kundi tumalon din sapagkat iniisip niya na wala siyang mapagpipilian. Pagkapasok nila, isang lalaki ang lumitaw mula sa pinagtataguan niya. Nakasuot ito ng uniforme ng angkan ng Namgang, may ngiti sa kanyang labi habang tinawag niyang mga hangal sina Yang Chun at Sola. Sa kabila ng portal, may isang kuweba, nakahinga ng maluwag si Yang Chun nang makita niyang ligtas ang kanyang paglapag sa kabila ng taas. Lumapit siya kay Sola at napansin niya itong naguguluhan. Sinubukan niyang abutin ang kanyang balikat at balaan na delikado ang lugar. Sa loob ng kuweba ay may dalawang daanan, tiyak si Yang Chun na sila'y nasa taguan ng kayamanan, ngunit dahil may dalawang landas, nag-isip siya kung alin ang dapat piliin. Hinawakan ni Sola ang kanyang ulo at pinag-isipan ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro niya ang lagusan sa kaliwa. Ginigiit naman ni Sola na sigurado siya dito, pero nais sanang questionin ni Yang Chun ang kanyang desisyon, ngunit naalala niya kung paano natagpuan ni Sola ang puno, kaya pinili niyang sumunod na lamang. Nagulat ang dalaga na patuloy siyang sinasang-ayunan ng kanyang amo sa buong araw, pero sa kanyang isipan pinatahimik niya si Sola ngayon. Habang naglalakad sila sa lagusan, biglang bumagsak mula sa itaas ang lalaking kanina'y nagtatago. Samantala, unti-unting naiinis si Yang Chun at tinanong si Sola kung sigurado ba siya sa kanilang tinatahak, ipinaalala niya na matagal na silang naglalakad at wala pa ring nakikitang dulo. Napansin din niya na papaliit ng papaliit ang bilang ng mga batong nagliliwanag, at papadilim ng papadilim ang daan, muling tinanong niya si Sola kung sigurado ba ito. Sumagot siya na magtiwala lang ito sa kanya. Lalong nainis ang ating bida at pinatahimik siya. Bago pa siya muling makapagreklamo, sinabi ni Sola na nakarating na sila, ngunit lubos na madilim ang lugar. Kaya tinapak siya ni Yang Chun sa ulo at sinabihang tigilan na ang kanyang pang-aasar. Nang silipin niya ang paligid, napansin niyang namatay na ang liwanag ng mga batong naroroon, at wala siyang makita sa silid. Tinanong niya si Sola kung ito nga ba ang taguan ng kayamanan, bago pa siya makapagsalita pa.
Ipinatong ni Sola ang kamay sa kanyang balikat, at may bakas ng kaba sa mukha. Sinabi nitong may kung anong naroroon. Pagkasabi niya nito, may dumaan sa kanyang tabi na kanyang ikinagulat. Hindi yun nakikita ni Yang Chun hanggang sa magsimulang magliwanag. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, isang dambuhalang puting ahas. Bakas sa kanilang mukha ang matinding pagkabahala, hindi makapaniwala si Yang Chun na may isang demonyong hayop sa harap niya. Tinawag siya ni Sola, ngunit sinaway niya itong manahimik. Ang silid na ilang segundo lamang ang nakalipas ay walang laman, ngayoy biglang may halimaw na ganoon kalaki. Nagtaka siya kung paano nakapasok ang ganoong kalaking nilalang nang hindi nila napansin. Batid ni Yang Chun na ang demonyong hayop na ito ay hindi bababa sa asul na ranggo, sa kabutihang palad, natutulog pa ito. Tumingin siya sa labasan at naniwala na makakaalis sila kung tatahimik lamang sila. Ngunit bago pa man siya makakilos, nagising ang halimaw. Nagulat si Yang Chun na pamura bakit ito biglang nagising, at nag-isip kung kailangan ba niyang lumaban. Habang nagdadalawang isip, biglang nagliwanag ang mga mata ni Sola. Nang nagtama ang kanilang mga mata ng ahas, napagtanto ni Yang Chun na hindi niya ito kayang labanan, hindi niya alam ang gagawin. Napansin ni Sola na nanginginig ang kanyang amo. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na hindi siya maaaring sumuko, kaya mahigpit niyang pinisil ang kamao at naglabas ng kanyang enerhiya, nagpasya siyang mamatay man ay lalaban siya. Ngunit biglang nagsalita ang ahas at tinawag siyang bata. Sinabi nitong magpakalma muna ito. Nagulat si Yang Chun na marinig ang isang demonyong hayop na nakapagsasalita. Tiniyak ng ahas na wala itong balak na saktan sila. Nagtaka ang ating bida na isang demonic beast na kung paano ito nakakapagsalita ng wika ng tao. Natawa ang ahas nang marinig na tinawag siyang demonyong hayop. Ipinahayag nito na siya'y nagtataka kung bakit may isang taong hindi mula sa lahi ng iyon ang nakapasok sa lugar na ito. Paliwanag ni Yang Chun sa ahas na nagmamasid lang siya. Ngunit tila may napansin ang ahas, at tinanggap nito ang kanyang paliwanag, kaya tinanong niya si Yang Chun kung ano ang layunin niya sa pagpunta rito. Iniisip ng ating bida na hindi niya maaaring ibunyag ang totoong dahilan, dahil maaaring may kaugnayan ang ahas sa angkan ng iyon. Tinawag niya itong Ginoo, at sinabi na nagkataon lamang ang pagpasok niya roon. Pagkasabi niya nito, napagtanto niyang tinawag niya itong Ginoo. Natawa ang ahas nang marinig yun. Sinabi nitong wala nang anumang bagay na natitira sa lugar na iyon. Bigla naman siyang tinawag ng ahas at nagulat namang tumugon ang ating bida. Dagdag pa nito, mayroon siyang tanong kay Yang Chun, ano raw ang tingin niya sa kapalaran. Bigla niyang ibinalik ang tanong sa ahas, na para bang nang-uuyam, anong klaseng katangahang tanong yan? Pagkarinig noon, biglang natahimik ang malaking ahas at napaisip sa kanyang sinabi. Pagkatapos biglang natawa ng malakas ang puting ahas na para bang nabaliw. Kinabahan si Yang Chun at inisip kung siraulo na ito. Humingi ng paumanhin ng ahas dahil sa walang kwentang tanong, sinabi nitong dapat napansin na niya na may mali. Sapagkat hindi siya mula sa angkan ng iyon, naunawaan ng ahas na naglaho na ang angkan ng iyon. Naisip nito kung bakit nakakaramdam pa siya ng panghihinayang para sa mga bagay na naglaho, at para saan pa ang lahat ng kanyang pagtitiis. Hindi naman interesado si Yang Chun sa sinasabi nito, kaya nakangiting sinabi niya sa ahas na aalis na sila. Ngunit sa sandaling yun, itinapon ng ahas ang isang orb sa kanya. Tinanong siya ng ating bida kung para saan yun. Sinabi ng ahas na tanggapin niya yun bilang kabayaran sa paglalaro niya sa isang matanda. Ipinaliwanag nito na mas mabuting mapasakamay yun ng isang taong nakilala niya. Napansin ni Yang Chun na hindi yun isang batong demonyo. Bago pa man niya pulutin, sinabi ng ahas na mas kayang hawakan ng kagaya niya ang bagay na yun kaysa sa iba. Pinulot ni Yang Chun ang orb at tinanong ang ahas kung ano ang ibig nitong sabihin. Biglang nagliwanag ang orb, at nagulat si Yang Chun. Tiyak siya na hindi yun batong demonyo, ngunit hindi niya namalayang na-activate niya ang Demonwell Engravings art. Naramdaman niyang iba ito kumpara sa pagsipsip ng batong demonyo. Sinubukan niyang kontrolin ang enerhiya sa kanyang kamay. Habang nahihirapan siya, ipinatong ni Sola ang kamay niya sa likod ng kanyang. Nabigla si Yang Chun ngunit bago pa siya makapagsalita, nanghina siya at nawala ng malay. Tumayo si Sola habang bumagsak ang ating bida sa sahig. Bigla siyang tinanong ng ahas kung kontento ba siya. Tumugon si Sola, hindi yun tungkol sa kasiyahan. Pagkatapos bigla siyang nababalutan ng kakaibang enerhiya,
at iba ang kanyang aura. Pinayuhan siya ng ahas na itago ang kanyang aura, dahil ang lakas nito ay magbubunga ng mas masama kaysa sa pagkahimatay. Sinabi ni Sola, alam na niya yun habang ipinahigi niya si Yang Chun sa kanyang hita. Tinukoy siya ng ahas bilang isang taong nakakaunawa na sobrang dami na niyang binago, na kung yun ba talaga ang kanyang pasya. Sumagot si Sola kung hindi ba niya kayang unawain ang kanyang desisyon. Ipinahayag naman ng ahas na lalo pa siyang naaawa kay Sola, sapagkat naiintindihan niya ito. Nagtataka siya kung bakit ipinagkaloob niya ang mahalagang kristal sa isang taong bagong kilala lamang. Habang unti-unting naglalaho ang katawan ng ahas, sinabi nito na yun ay dahil lang sa pagbabago ng damdamin. Ipinaliwanag niya na wala nang mas malungkot kaysa sa paghihintay sa isang taong hindi na darating. Nagpasya na siyang bitiwan ng lahat. Nalungkot si Sola habang pinapanood ang paglaho ng ahas, at tinawag niya itong ang kawalan ng kapalaran. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Yang Chun. Kapag tinitingnan niya ito, nakalilimutan niya ang mga bagay tulad ng kawalan ng kapalaran. Tinawag niya itong taong puno ng panghihinayang. Napansin niyang takot si Yang Chun na mawala ang pangalawang buhay na kanyang nakuha, ngunit nanindigan pa rin ito upang ipagtanggol siya. Lubos na nahipo ang damdamin ni Sola at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Habang siya'y umiiyak, may boses na humiling sa kanya na isauli ang isang bagay. Humingi siya ng paumanhin at sinabing maghintay muna ng kaunti, dahil mapanganib pa. Sa sandaling yon, lumabas ang isang lalaki mula sa pagtatago. Naunawaan niyang napansin na ang kanyang presensya at kung kailan niya nalaman. Paliwanag ni Sola, hindi mahirap madama ang presensya ng isang hangal na tauhan ng angkan ng Namgang. Nainis ang lalaki sa kanyang narinig, at hindi makapaniwalang sina Sola at Yang Chun ay nakapasok sa bundok at bumapang sa ganitong kakatwang lugar. Lalo pa siyang nagulat nang malamang natalo ng kanyang batang amo si Yang Chun, na halos mawala na ng lakas dahil sa paglalakbay. Ibinunyag ng lalaki kay Sola na inutusan siyang ayusin ang lahat ng tahimik, tiniyak niya na palalayain niya si Sola kung ibibigay niya si Yang Chun. Pagkasabi nito, itinapat niya ang kanyang espada sa leeg ng dalaga, ngunit hindi nagulat si Sola. Tinanong niya ang lalaki kung ito ba ay utos ng angkan ng Namgang o kagagawan lamang ng hangal na kanyang pinaglilingkuran. Lalong nagalit ang lalaki at tinawag siyang walang hiya, na huwag niyang insultuhan ang kanyang batang amo. Itinaas ni Sola ang kanyang daliri at hinawakan ang dulo ng kanyang talam. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sinang-ayunan din ng lalaki ang mga paratang ni Sola tungkol sa kanilang plano ng kanyang batang amo, subalit bigla na lamang isang gintong liwanag ang tumama sa kanya. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang kanyang kamay na unti-unti itong nahulog sa sahig. Mabilis siyang napasigaw sa matinding sakit, at sinabihan siya ni Sola na tumahimik. Tumayo siya at pinalibutan ang sarili ng mga espada na nilikha mula sa kanyang enerhiya. Naging ginto rin ang kanyang buhok. Humarap siya at sinabi sa lalaki na huwag nitong gisingin si Yang Chun sa kanyang pagtulog. Nagbago ang eksena, at bumalik tayo ilang oras ang nakaraan. Nakita natin si Chunjin sa kanyang silid, nakabalot ng benda ang kanyang nabaling kamay. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa kama dahil sa sobrang galit. Sinabi niya sa sarili na nanalo si Yang Chun gamit lamang ang isang madayang paraan. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi siya makapaniwala na posible para sa isang walang pangalan na talunin siya. Nang maisip niya ito, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang balikat. Agad niyang hinawakan ang kanyang balikat, at tinawag ang kanyang tagapagbantay na si Makhil. Naroon na pala ang lalaki sa loob ng silid. Sumagot si Makhil sa tawag ng kanyang Panginoon. Itinaas ni Chunjin ang kanyang ulo, at isinuklay pabalik ang kanyang buhok, bakas ang galit sa kanyang mukha. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang dapat gawin. Ibinunyag ni Makhil na mas makapangyarihan si Muyan kaysa sa kanilang inaasahan at hindi nila kakayaning tapusin siya. Ngunit kasalukuyang kumikilos si Yang Chun nang wala ang kanyang tagapagbantay. Ipinahayag ni Makhil na ito ang pinakamagandang pagkakataon nila. Napangiti si Chunjin nang marinig ito, na lagi niyang pinagkakatiwalaan ang lalaki at hiniling na dalhan siya muli ng magandang balita. Pero pinaalalahanan siya ni Makhil na si Yang Chun ay miyembro pa rin ng Angkanggu. Sinabi niya kung hanggang saan ang kanyang dapat gawin. Sa may pangingilabot ng ngiti, inutusan siya ni Chunjin na kitilin ang buhay ni Yang Chun bilang kapalit ng kanyang balikat, aniya ito ipatas na palitan. Hinawakan ni Makhil ang kanyang espada at sinabing naintindihan niya. Nagbago muli ang eksena at bumalik tayo sa kasalukuyan.
nakita natin si Makhil na nanginginig sa harap ni Sola. Sa nanginginig na tinig, tinanong niya ang babae tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Napaisip si Sola sandali, pagkatapos sinabi niya na hindi na niya kailangang malaman. Nabahalang nagtanong si Makhil kung bakit siya nagtatrabaho bilang kasambahay, ngunit bago pa man matapos ang kanyang tanong, muling kumislap ang isang liwanag. Sa isang iglap nalaglag ang isa pa niyang kamay, kaya muling napasigaw si Makhil. Pinagsabihan siya ni Sola na hindi siya interesado sa mga tanong. Habang nakatingin kay Yang Chun, sinabi niya na wala na siyang sapat na oras. Napagtanto ni Makhil na kailangan niyang tumakas, habang nakatingin pa rin si Sola kay Yang Chun. Dahan-dahan siyang tumayo at agad na tumalikod upang tumakbo, alam niyang isa lamang ang kanyang pagkakataon upang makatakas. Kailangan niyang makabalik sa kanilang angkan para mabuhay, hindi pa siya nakarinig ng ganoong klaseng nakakatakot na babae, at sigurado siyang dapat niya itong iulat sa kanyang angkan. Ngunit bago siya makalayo, napansin niyang papalapit ng papalapit sa sahig ang kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, nang tumingin siya. Nakita niyang nahiwalay na pala ang kanyang ulo sa katawan, hindi niya alam kung paano siya nahati. Habang nagliliwanag sa gintong aura ang katawan ni Sola, nakahandusay naman sa sahig ang pira-pirasong katawan ng lalaki. Mula sa loob ng katawan ni Sola, nagsalita ang isang nilalang, sinabi nitong nais na nitong umalis. Ang unang buhay na kinitil ng dalaga ay isinailalim sa kanyang sariling jurisdiksyon. Hindi nagustuhan ng nilalang na isang dayo, tulad niya ang unang nakapatay, humingi ng tawad ang nilalang kay Sola, hiningi ni Sola na ibalik nito ang kanyang katawan. Muli itong humingi ng paumanhin habang tinitingnan niya si Yang Chun, naisip niya na baka mukhang makasarili na siya. Inunat niya ang kanyang kamay sa ating bida, na kung pwede na maaari pa siyang manatili ng ilang minuto. Ngunit bago pa niya mahawakan si Yang Chun, ipinaalala ni Sola na iyon ay kanyang katawan. Sumang-ayon ang nilalang at sinabing tama siya, maging ang kasalukuyan ay sa kanya. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho ang gintong enerhiya sa kanyang katawan. Nagsalita ang ahas na hindi pa tuluyang naglalaho, na kung aalis na ba siya. Tumugon ang nilalang na kailangan niyang magpahinga, dahil masyado siyang lamabi sa isang katawan ng bata. Curious ang ahas, na kung alam niya kung anong uri na nilalang siya. Habang unti-unti siyang naglalaho sa harap ng katawan ni Sola, nasambit pa niya na may kaunti siyang nalalaman. Batid ng ahas na magiging mahirap ang kanyang paglalakbay, tugon ng nilalang, batid na niya yon. Habang unti-unting naglalaho ang ahas, hiniling nito na pagpalain ang kanyang tadhana, at sa huli ay tuluyan na itong naglaho. Malinaw na ang nilalang na ito ay isang taong nakakakilala kay Yang Chun mula sa kanyang nakaraang buhay. Nakangiti niyang sinabi sa binata na muli silang magkikita kung may pagkakataon. Pagkasabi nito, iniwan niya ang katawan ni Sola. Bumalik sa normal ang buhok ni Sola habang nakaluhod sa tabi ni Yang Chun. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yang Chun na nagising, natagpuan ang kanyang sarili na nasa labas na siya. Labis na natuwa si Sola na magising ang kanyang amo. Mabilis na bumangon si Yang Chun at tumingin sa paligid. Hindi niya alam kung paano sila nakabalik sa gilid ng bangin, at tinanong niya si Sola tungkol sa nangyari. Sinubukan niyang alalahanin ang mga pangyayari, naalala niya na nakatagpo sila ng isang puting punong maple. Walang laman ang silid, at biglang lumitaw ang isang dambuhalang ahas. Hinawakan niya ang kakaibang orb na ibinigay ng ahas. Pagkatapos nasipsip ng kanyang katawan ang enerhiya nito, ibinanggit niya kay Sola na iyon ang mga nangyari. Nalito si Sola, hindi niya naaalala ang kahit ano tungkol sa orb o sa ahas, kaya tinanong niya ito kung nananaginip ba siya. Hindi naman makapaniwala si Yang Chun na wala talaga siyang naaalala. Tiniyak naman ni Sola na wala siyang anumang alaala tungkol sa sinasabi niya. Nakiusap ang ating bida na huwag siyang pagsinungalingan. Nainis naman sinabi ni Sola kung paano niya inaasahang paniwalaan niyang nakakita siya ng puting puno ng maple, isang dambuhalang ahas, at isang kakaibang orb. Hindi makapaniwala si Yang Chun na ngayon ay pinili ni Sola na maging lohikal sa kanyang katwiran. Napatingin siya sa paligid at tinanong si Sola kung sino ang nagdala sa kanila roon. Inihayag niya na nagising na lamang siya at naroon na sila. Nang marinig ito ni Yang Chun, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib. Nabahala naman si Sola kung ayos lang siya. Bigla siyang napaluhod ngunit siniguro niya na maayos siya, na sumasakit lamang ang kanyang core.
Dahil dito tinanong siya ni Sola kung masakit ba ng sobra, pagkasabi nito, may napagtanto si Yang Chun. Kaya umupo siya ng naka-lotus position, at sinimulang paikutin ang kanyang enerhiya habang pinagmamasdan siya ni Sola. Napatunayan niya ang kanyang hinala, may pagbabago sa dami ng enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan simula nang masipsip niya ang orb. Ang enerhiya sa loob niya ay halos sapat na para maabot niya ang ika-4 na bituin. Dahil dito, nakatiyak siya na tama ang kanyang alaala, pinaghinalaan niya na baka ang ahas ang nagdala sa kanila at binura ang alaala ni Sola. Para sa kanya, ito ang pinaka makatuwirang paliwanag. Nabahala naman si Sola sa kanyang Panginoon na maaari silang bumalik kung siya ay nahihirapan, ngunit tiniyak ni Yang Chun na ayos lang siya, at sinabi niyang kailangan nilang bumalik upang hindi na mag-alala si Muyan. Napaisip naman sandali ang ating bida paano sila makauwi ng mabilis. Bigla siyang tumalikod at lumuhod, sinabi niya kay Sola na sumakay sa kanyang likod, nagulat naman siya kung bakit niya nais siyang kargahin. Ipinaliwanag ni Yang Chun na aabutin sila ng 2 oras kung maglalakad lamang, at mas mabilis ang paraang ito. Medyo kinakabahan, sinabi ni Sola na marami siyang nakain kahapon. Hindi naintindihan ni Yang Chun kung bakit niya yun binanggit, at muli siyang inutusan na sumakay, nag-aalangan siya na wala na siyang ibang pagpipilian. Nang makasakay na si Sola, tinanong niya ang ating bida kung mabigat ba siya, pero isinigurado ni Yang Chun na hindi siya magaan, dahil dito, hiniling niya na ibaba siya. Sa tulong ng kanyang flame wheel art sa 3 bituin at sa umaapaw na enerhiya sa kanyang katawan, nakaramdam ng kakaiba ang ating bida. Naghanda si Yang Chun, at tumalon siya na may puwersa mula sa bangin habang nakasakay si Sola sa kanyang likuran. Habang tumatalon-talon ang ating bida sa mga bundok, nisalayan niya ang iba't ibang tuktok ng bundok. Naisip niya kung paanong ang dati mabigat niyang katawan ay para na ngayong kasinggaan ng balahibo. At habang nagmamadali silang tumawid sa kabundukan, nisalayan nila ang pagsikat ng araw, napangiti sila nang makita kung gaano ito kaganda. Nagbago ang eksena at lumipat tayo sa manor ng pamilya Tang, nakita natin si Muyan napakagat sa kanyang hinlalaki, na nag-aalala dahil isang araw nang wala ang kanyang amo, nagtaka siya kung maayos lang ba si Yang Chun at umaasang ligtas ito. Habang nag-iisip, may nagsabi sa kanya na dumating na sila. Nang lumingon ang tagapagbantay, nakita niya ang kanyang amo kasama si Sola. Tumalon si Yang Chun papasok sa gusali sa pamamagitan ng balkonahe, nakita niya si Muyan at nagtanong kung ano ang ginagawa niya dito. Nagulat naman na nabahala si Muyan nang makita siya, agad siyang tinanong kung saan siya nagpunta. Hindi siya makapaniwala na umalis ang kanyang amo nang hindi nagsasabi, agad namang humingi ng paumanhin si Yang Chun. Kasabay nito napahawak siya sa kanyang ulo, at tumawa na mas mabuti na lang na ituon nila ang pansin sa katotohanang ligtas siyang nakabalik. Sa nanginginig na tinig, inamin ni Muyan na natakot siya na baka may masamang nangyari. Kaya tinanong niya si Yang Chun kung saan ito nagpunta. Ngunit agad na sumabat si Sola, na binanggit ng kanilang Panginoon ang tungkol sa isang ahas. Bago pa niya madugtungan, tinakpan ni Yang Chun ang bibig nito. Ngumiti siya at pinaliwanag kay Muyan na nagbubulalas lang ng kung ano-anong kalokohan si Sola, sinabi niyang naglakad-lakad lang sila. Ngunit dahil sa kuryosidad, tinanong siya ni Muyan kung anong klaseng lakad ang ginawa niya at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Yang Chun na yun ay simpleng kapalaran, ngunit nagulat siya nang mapansin ng kanyang tagapagbantay ang pagbabago sa kanyang enerhiya. Naalala niya na si Muyan ay nasa hangganan na ng pagiging unang klaseng mandirigma. Bigla niyang tinanong si Muyan kung bakit nararamdaman niya na may 2 tao pa sa kanyang silid, hindi agad nakasagot ang tagapagbantay. Nang sumilip si Yang Chun, nakita niyang kumakain doon sina Soyel at Baya. Natarante si Soyo nang makita siya, ngunit si Baya ay patuloy lang sa pagkain. Inis na sinabi ni Yang Chun kay Soyo kung hinihintay siya nito, at habang ipinaalala naman niya kay Baya ang pangako nitong huwag na siyang guluhin. Kinakabahan, sinabi ni Soyo na hindi naman siya partikular na naghihintay, habang ngumunguya, sinabi ni Baya na hindi naman talaga siya nanggugulo. Hindi natuwa si Yang Chun na naroon sila, kaya tinanong niya ang dahilan ng kanilang pagdating. Ipinaliwanag ni Baya na dumating siya upang magpaalam, at ganoon din ang sinabi ni Soyel. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit si Sola sa kanilang mesa at nagsimulang kumain ng pagkain nila. Nagulat si Yang Chun sa kanilang dahilan at tinanong si Baya kung naroon din ba ang kanyang kapatid. Iniisip niya na ayaw talaga niyang ma-involve sa taong yun,
binanggit ni Baya na hindi dumating ang kanyang kapatid. Dahil sinabi pa ng kanyang kapatid na hindi na siya babalik nang banggitin niyang nais niyang bumisita sa kanya, iniisip naman ni Yang Chun kung ano ang ibig niyang sabihin. Bigla namang itinaas ni Bea ang kanyang kamay, nakikiusap siya na sagutin ang kanyang tanong. Itinuro niya ang kanyang chopstick at tinanong ang ating bida kung ano ang nangyari sa kanya. Nagulat naman ang bida nang marinig iyon. Napansin ni Bea na parang may tinatago si Yang Chun, ngunit napalingon siya nang sinabi nito na may nangyaring bagay lamang. Nang marinig ito ni Bea may napagtanto siya, habang tinanong siya ni Soyo kung gusto ba niya ng lason o kutsilyo. Pagkatapos agad niyang pinalabas ang kanyang enerhiya at hinamon si Yang Chun sa isang duelo. Nilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang tagapagbantay at sinabing parang mahihimatay siya sa sobrang pagsasanay. Nagulat si Muyan sa narinig, hindi niya maintindihan ang ginagawa ng kanyang amo. Ngunit nang tumingin si Yang Chun sa kanyang mga mata, agad niyang naunawaan ang intensyon nito. Itinulak niya palabas ang dalawang babae na kailangan ng kanyang amo ng pahinga. Bago umalis, inilabas ni Soyo ang isang papel, iniabot niya ito kay Yang Chun, at ipinaliwanag na iyon ay imbitasyon para sa Tang Weapon Exhibition sa susunod na taon, na maaari siyang dumalo kung gugustuhin niya. Tinanggap ito ni Yang Chun na may ngiti at sinabing magkikita sila sa susunod na taon, ngunit sa isip niya, taimtim siyang nagdasal na sana'y hindi na siya bumalik pa roon. Namula si Soyo at sinabihan si Yang Chun na huwag siyang bigyan ng maling kahulugan. Sinabi niyang nais lamang niyang maging maganda ang relasyon ng kanilang mga pamilya. Habang naglalakad kasama ang kaibigan, inamin ni Soyo na nag-alala siya kay Yang Chun, hindi niya inasahan na magiging maayos ang kalagayan nito. Napatingin si Soyo kay Bea at may napansin siya rito. Bigla itong ngumiti at namula ang kanyang pisngi. Nang makita niya ito, napaisip siya sandali, pagkatapos ay tinawag niya ito. At sa maingat na tinig ay tinanong ni Soyo kung may gusto ba siya sa tagapagmana ng Go. Nagulat si Bea, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang, gusto. Natarante si Soyo, naguguluhan kung ano ang kanyang sasabihin. Gusto sana niyang ipaliwanag, ngunit nahirapan siyang sabihin yun kay Bea. Kaya't sa huli ay sinabi na lang niya rito na huwag na lang isipin yon. Tinanong naman siya ni Bea tungkol sa kanyang sariling imbitasyon. Nahihiya na sinabi ni Soyo na ibinigay niya kay Yang Chun ang imbitasyong nakalaan dapat para sa kanya, humingi siya ng tawad dahil hindi siya naghanda ng dalawa. Hinaplos ni Bea ang ulo ng kaibigan at sinabing ayos lang yun. Napasaya nito si Soyo, at nagpasalamat siya kay Bea at tinawag itong pinakamahusay na kaibigan. Naglakad siya ng mas mabilis at sinabing bibigyan niya ito ng masarap na lason bilang kapalit sa kanyang pagkakamali. Hindi maintindihan ni Bea kung bakit lason ang nais ibigay ng kaibigan. Ngunit bago pa makalayo si Soyo, isang madilim na enerhiya ang biglang nakita ni Bea sa kanya. Hindi nagulat si Bea sa enerhiyang yun, sa halip ay pinagdikit niya ang kanyang mga palad at sinabing kakayanin niya ito. Na may ngiti sa kanyang mukha, baumulong siya na siya at si Yang Chun ay muling magkikita sa lalong madaling panahon. Nagbago ang eksena at napunta tayo sa isang malaking gusali. Nakita si Chunjin na nakaluhod sa harap ng kanyang ama. Ipinaalala ng lalaki sa kanyang anak na simple lamang ang iniutos niya, alagaan ang kanyang kapatid. Hindi siya makapaniwalang nawalan pa ng isa sa kanyang mga bantay si Chunjin. Sinabi niya na napaka-infantil pa ng kanyang anak. Nainis si Chunjin sa narinig, sa isip niya hindi niya maunawaan kung bakit hindi pa bumabalik si McHill, nagtaka siya kung nabigo ba ito sa misyon. Ayaw niyang maniwala dahil isa itong pinakamagaling na mandirigma, kaya may bunga-bagabag sa kanyang isipan kung bakit pa ito hindi bumalik. Tinawag ng patriarka ang kanyang anak, nang itaas ni Chunjin ang kanyang ulo, agad na pinalabas ng kanyang ama ang kanyang napakalakas na enerhiya. Halos mawala ng malay si Chunjin sa bigat nito. Sinabi ng kanyang ama na hindi siya nadidismaya dahil natalo siya ng isang hindi kilalang bata, o dahil gumamit siya ng mga killing strike sa isang spar. Nadidismaya siya dahil hindi niya naayos ang gulo ng maayos. Hindi makasagot si Chunjin dahil sa bigat ng enerhiya. Dumaan sa tabi niya ang ama at sinabi na hindi niya ito pananagutin, ngunit dapat siyang magkulong para sa nag-iisang pagsasanay sa Jade Gold Gallery. Habang hirap huminga, mabilis na sumagot ang binata na nauunawaan niya. Pagkasabi niya nito, binawi ng patriarka ang kanyang enerhiya.
Habang hinahabol ang kanyang hininga biglang nabanggit ng kanyang ama ang Gu clan. Kaya inutusan siya ng ama na kalimutan ang insidente. Nagulat si Chunjin at biglang lumingon sa kanyang ama kung ano ang kanyang ibig sabihin. Tinitigan siya ng ama ng malamig na titig, habang napayuko si Chunjin sa bigat ng tingin nito. Ipinaliwanag ng patriarka na maiintindihan niya yun kapag siya na ang magiging pinuno ng angkan. Binalaan siyang huwag gagalawin ng Gu clan hanggat hindi pa dumarating ang oras na yun. Ibinunyag pa ng patriarka na maaari pa silang maging magkaangka ng Gu clan sa hinaharap. Agad na sumagot si Chunjin na naunawaan niya. At sa puntong yun, lubos niyang naintindihan kung ano ang ibig ipahiwatig ng kanyang ama, kaya nagulat siya ng matindi. Nagbago ang eksena at napunta tayo sa Gu clan, tinanong ni Yang Chun ang ikalawang nakatatanda na ulitin ang kanyang sinabi. Ibinunyag ni Elder Ryan na nakatakda na ang magiging kapareha niya sa kasal. Nang marinig yun, nainis si Yang Chun dahil pagod pa siya sapagkat kakarating lang niya mula sa Sichuan, at agad pa niyang nalaman na mayroon na pala siyang kasintahan kaya tinanong niya si Elder Ryan kung nagbibiro ba ito. Ipinaalala niyang kakabreak lamang nila ng kasunduan sa kasal kasama ang Pan clan. Sinabi ng ikalawang nakatatanda na narinig niyang nakansela yun dahil sa kalokohan niya. Nagtaka naman si Yang Chun at nagtanong kung bakit nagkaroon pa siya ng panibagong kasintahan ang isang loko-lokong lalaking tulad niya. Kaya tinanong siya ni Elder Ryan kung nais ba niyang mabuhay ng nag-iisa habang buhay. Hindi maintindihan ni Yang Chun kung bakit napunta roon ang usapan. Ibinunyag ng ikalawang nakatatanda na siya mismo ang gumawa ng koneksyon, at hiniling niya kay Yang Chun na tanggapin na lamang ito. Pagkaalis ng nakatatanda, agad siyang tinanong ni Sola ang kanyang amo kung totoong magkakaroon siya ng kasintahan. Binalik tanong siya ni Yang Chun kung naniniwala ba talaga siya roon. Tiniyak niya na niloloko lang sila ng matandang baliw. Ang nakakatawa, hindi man lang alam ni Sola kung ano ang ibig sabihin ng kasintahan, nag-aalala lang siya ng walang dahilan. Lumapit si Muyan sa kanyang amo at inamin na totoo ang sinabi ng ikalawang nakatatanda. Nabigla si Yang Chun sa narinig. Ipinaliwanag ni Muyan na pumunta siya para iulat ang kanilang paglalakbay sa Sichuan, ngunit buong angkan na ang nagkukwento tungkol sa bagong kasintahan ng kanyang amo. Hindi makapaniwala si Yang Chun na may chismis na kumakalat tungkol sa kanya na hindi niya alam. Napaisip si Yang Chun na sigurado siyang nalaman na ng karamihan sa mga angkan ang tungkol sa kanyang ginawi kay Aoi. Ngunit sa kabila ng masasamang chismis, nais pa rin ng mga ito na maipakasal ang kanilang anak sa kanya. Nagtaka siya kung aling baliw na angkan ang pumayag sa kasunduan. Pinuntahan niya ang ikalawang nakatatanda, at hiniling na sabihin kung aling angkan at kung sino ang kanyang mapapangasawa. Ngumiti si Elder Ryan at sinabing huwag siyang mabigla. Nang banggitin ng matanda ang unang salita, Nam, agad natarante si Yang Chun, at sabay nilang tinapos, ang Namgong clan. Sinabi ng nakatatanda na gusto lang niyang sorpresahin siya. Naging curious naman si Yang Chun sa bagay na yon, na kung bakit gugustuhin ng Namgong clan na ipakasal ang kanilang anak sa kanya. Alam niya na isa lamang sa mga anak na babae ng Namgong ang dapat pumayag upang matuloy ang kasunduan. Habang nag-iisip, naalala niya na iisa lang ang anak na babae ng Namgong clan. Kinumpirma ito ni Elder Ryan, at ipinaliwanag na makikilala sana niya ang kanyang kasintahan sa Tang Weapon Exhibition. Agad na naisip ni Yang Chun kung sino yun, hindi niya alam kung paano tutugon. Napailing siya nang biglang pumasok sa kanyang isipan si Bea. Agad naman nag-react ang ating bida na magpapakasal siya sa baliw na yun. Pinagsabihan siya ni Elder Ryan na huwag tawaging baliw ang magiging kasintahan niya. Tumugon naman si Yang Chun na talagang hindi niya gagawin yun. Inilahad niya ang mismong pinuno ng angkan ang nagpasya. Hiniling nito na makipagkita siya sa kanyang ama dahil may mas mahalaga pang sasabihin. Nagulat si Yang Chun, ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa kanyang kasal? Ngumiti si Ryan at ibinunyag na nakabalik na ang kanyang kapatid na babae. Halos manlumo ang ating bida sa narinig. Hindi makapaniwala si Yang Chun na babalik na ang kanyang kapatid na babae. Naalala niya sa kanyang nakaraang buhay ang sinabi ng Aura Supreme, isa sa tatlong Supreme. Nasa panahon daw sila ng mga bulalakaw, at habang bumabagsak ang mga bituin, mas marami pang mga henyo ang lalabas bawat araw. Sinabi nito na ipinanganak si Yang Chun sa maling panahon, kahit may talento siya, walang silbi ito kumpara sa kapatid niyang babae. Ang kanyang kapatid ay kilala bilang sword pick, si Gu Wubi, may angking kakayahan at talento na hinding-hindi niya maabot. Ito ang dahilan kung bakit labis niya itong kinamumuhian.
Nakaramdam siya ng takot, naisip niyang kailangan niyang magtago, nagpa siyang lumayo kahit saan. Ngunit bago siya makakilos, inilagay ng nakatatanda ang kamay nito sa kanyang balikat at tinanong kung saan siya pupunta. Nakiusap si Yang Chun na pakawalan siya ngayon lamang, habang seryosong pinagsabihan siya ni Elder Ryan na tigilan ang mga walang saysay na salita, ipinaalala nitong naroon na ang kanyang kapatid. Nataranta naman si Yang Chun at hiniling niyang tantanan na siya nito. Pinagsabihan siya ni Elder Ryan na huwag na lamang niyang pansinin ang kanyang kapatid kung naririto ito. Napahawak naman ang ating bida sa kamay ni Elder Ryan at ipinaliwanag kung paano niya ito haharapin kung hindi niya alam ang gagawin, kaya't nagpasya siyang umalis muna ng ilang buwan at hiniling na huwag muna siyang hanapin. Hinawakan ng ikalawang nakakatanda ang ulo ni Yang Chun, at tinanong kung may nakuha ba siyang sakit mula sa Sichuan, at bakit siya nagkikilos bata. Naisipan niya na sapakin na lang niya ang ating bida. Sinagot siya ni Yang Chun na ayos lang kung mawalan siya ng malay ng isang buwan. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa pintuan, agad niyang naintindihan, paparating ang kanyang kapatid, nasusunog ang mga bagay na nadadaanan nito. Kaya mabilis na inutusan ni Yang Chun si Muyan na harangan ang pinto. Nagulat ang kanyang tagapagbantay, na kung paano niya gagawin yun, sinabi ni Yang Chun na gumamit siya ng tabla o anumang bagay. Sa kawalan ng tabla, ipinwesto ni Muyan ang isang walis sa mga hawakan ng pinto at tinanong kung matalinong gawin yun kung mismong kapatid ng kanyang amo ang darating. Pagkasabi niya nito, nakarinig siya ng isang halakhak. Lumapit si Wubi at inilagay ang kamay sa pinto. Sinabi niya sa kapatid na hinarangan nito ang pintuan gayong gusto lang naman niyang makita siya. Unti-unti niyang sinunog ang pinto gamit ang kanyang enerhiya. Nagulat si Muyan at nabahala sa nasaksihan. Sa isang butas, nakita niya ang mata ni Wubi, bago tuluyang pinasabog ang pinto at siya'y napalipad palayo. Ngumiti si Wubi at sinabi niya na napakawalang galang naman ang kanyang kapatid na ito. Nanlaki ang mata ni Yang Chun sa ginawa nito, habang kamakaway si Wubi sa kanya. Inilagay ni Elder Ryan ang kamay sa balikat ng ating bida bago pa siya makakilos. Sinabi ni Wubi na dapat siyang batiin ang kanyang kapatid. Mahina lamang na sinabi ni Yang Chun ang hello, habang tumatawa ang ikalawang nakakatanda. Masayang sinabi ni Wubi na ikinagagalak niyang makitang maayos ang kanyang kalagayan, at nakita niya kung bakit tuwid ang kanyang mga tuhod. Nagulat ang ating bida sa narinig at bigla niyang naalala, kaya agad siyang lumuhad. Nang makalapit si Wubi, hinaplos nito ang kanyang ulo at tinawag siyang good boy. Natawa naman si Elder Ryan sa kanyang nakita. Yumuko si Wubi at binati ito. Sinabi ng nakatatanda na laging nakalulugod na makakita ng magkapatid na mabait sa isa't isa. Napaisip si Yang Chun kung bulag ba siya. Sinabi ni Elder Ryan kay Wubi na narinig niyang mahusay ang ginagawa nito bilang pinuno ng Sword Squad. Tumawa siya at napahawak sa kanyang ulo dahil sa sobrang papuri. Maayos lang ang lahat dahil masisipag ang mga kasamahan niya. Hindi iniintindi ni Yang Chun ang usapan. Nais lang talaga niyang makatakbo. At ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang makita si Wubi. Naputol ang kanyang iniisip nang tawagin siya ng kanyang kapatid, at agad naman siyang tumugon. Tinanong siya ni Wubi kung alam ba niya ang kasalanan niya. Pinaliwanag ni Yang Chun na hinarangan niya ang pinto at nagtangkang tumakas. Nagulat si Wubi kung totoong nagtangkang tumakas siya. Noon niya lang napagtanto na hindi pala alam ng kanyang kapatid na sinubukan niyang tumakbo, kaya sa isip niya na maaari siyang mapahamak. Agad niyang tinanong si Wubi kung siya ba ay may problema dahil tinalo niya si Yansho. Nabigla ang kanyang kapatid sa narinig, hindi siya makapaniwala na natalo niya si Yansho. Napansin ni Yang Chun ang pagkagulat ng kapatid, na kung may nagawa ba siyang ikinasama ng loob nito. Bigla siyang hinawakan ni Wubi sa kanyang ulo at sinabing ang tungkol yun sa kanyang engagement. May nakakatakot na anyo ang mukha ni Wubi nang tanungin siya kung bakit hindi siya ang unang nakaalam ng tungkol sa kanyang engagement. At kung bakit siya magpapakasal nang walang pahintulot niya habang nakahanda na ang kanyang kamao para suntukin ang ating bida. Nabahala namang ipinaliwanag ni Yang Chun na ngayon lang din niya nalaman yun. Tinanong niya ang kapatid kung bakit kailangan pa ng pahintulot nito para siya'y magpakasal. Nainis si Wubi at sinimulan siyang hampasin sa ulo. Dahil lumalaki na siya't natututo ng sumagot-sagot. Humalakhak ang ikalawang nakatatanda habang pinapanood si Yang Chun na binubugbog, tinawag ng ating bida si Muyan para sa tulong. Nakiusap naman si Muyan na magpakahabag si Wubi,
Ngunit nang makita nito ang nakakatakot na tingin niya, sumuko siya at sinabing gawin na lang nito ang gusto. Binalutan ni Wooby ng enerhiya ang kanyang kamay at sinabi sa kapatid na tuturuan niya itong muli ng disiplina. Nagmakaawa si Yang Chun na maghintay ito. Ngunit bago siya masuntok, hinawakan ni Sola ang kamay ni Wooby. Nagulat silang pareho sa ginawa ni Sola lalo na si Yang Chun. Nabahala naman si Yang Chun at sinabi sa kanyang kapatid na huwag gumawa ng kahit ano. Ipinaliwanag niya na si Sola ay isang lingkod na bagong solta lamang at walang gaanong alam. Napatingin naman si Wooby kay Sola na puno ng kuryosidad. Habang mariing sinabi ni Sola kay Wooby na hindi niya maaaring saktan ang kanyang amo. Binitiwan ni Wooby ang kanyang kapatid at binalutan ng napakalakas na enerhiya ang kanyang katawan. Habang nagulat si Yang Chun sa kanyang nakita, tinanong ni Wooby ang kanyang kapatid kung sino ang humahawak sa kanyang kamay. Nabahala naman ipinaliwanag niya na si Sola ay bagong lingkod at hiniling na patawarin ito sa pagkakamali. Nang marinig yun, lalo pang nag-ipon ng enerhiya si Wooby. Nabigla si Yang Chun, agad siyang tumayo para pigilan ang kapatid sa paggawa ng kalokohan. Sa ikinagulat ni Sola, inalis ng dalaga ang enerhiya at hinila ang kanyang pisngi. Maingat niyang pinisil ang magkabilang pisngi nito. Nang makita ito, nagulat si Yang Chun at napahinto siya sa kanyang balak na gawin. Napansin ni Wooby na kasing lambot nga ng itsura ang mga pisngi ni Sola, tugma sa kanyang inaasahan. Hindi makapaniwala si Yang Chun na gumamit siya ng ganoong kalakas na enerhiya, para lamang core-oten ang pisngi ng dalaga. Napatingin si Wooby sa kanya, na hindi man lang nabanggit ng kanyang kapatid na may lingkod siyang katulad ni Sola. At nais niya itong hiningin sa kanya, ngunit tumanggi si Yang Chun, na hindi niya maaaring ibigay si Sola. Nakahanap ng aliw si Wooby sa pagtanggi nito. Nagulat naman si Yang Chun sa kanyang sinasabi at dahan-dahan itong tumayo. Hindi naman niya inasahan na ang kanyang kapatid, na palaging ibinibigay ang lahat sa kanya, ay tatanggi ngayon. Bigla niyang sinabihan si Yang Chun na hindi niya pinapahintulutan itong tumayo. Muli, lumuhad si Yang Chun at humingi ng paumanhin. Habang pinagmamasdan ang enerhiyang taglay ng kanyang kapatid, tinanong ni Wooby kung ang nakatatanda ba ang tumulong sa kanya. Hindi na nagulat si Yang Chun, iniisip na alam niyang mapapansin ito ng kanyang kapatid. Tiniyak ng ikalawang nakatatanda na wala siyang ginawang anuman, nabigla si Wooby, hindi makapaniwala na nagbago ng ganoon ang kanyang kapatid sa loob lamang ng ilang buwan. May nais pa sanang sabihin ng kanyang kapatid ngunit pinili na lang niyang manahimik, habang hindi naman makatingin si Yang Chun ng diretso sa kanya. Binitiwan niya si Sola, at inutusan si Yang Chun na makipagkita sa pinuno ng kanilang angkan. Nabigla ang ating bida, na kung tapos na ba siya, ipinaliwanag ni Wooby na wala siya sa mood para turuan siya ng leksyon. Dahil sa nangyari nakahinga ng maluwag si Yang Chun. Lumapit siya kay Muyan at sinabi sa kanyang kapatid na aalis na sila. Ngunit pinahinto siya ni Wooby at may inihagis sa kanya. At agad niya itong sinalo, nang buksan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang isang orb. Maingat niya itong pinagmasdan at nag-isip kung isang demonic stone ba ito, napansin niyang wala siyang maramdaman na kahit anong enerhiya mula rito, kaya tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ito. Ipinaliwanag ni Wooby na isa itong souvenir, binili niya sa isang nagtitinda na nagsabing isang good luck charm yun, hiningi niya sa kanyang kapatid na palagi itong dalhin. Iniisip ni Yang Chun na pinaniniwalaan niya na walang kwentang bagay lang ito. Ngunit lumapit si Wooby, at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang kapatid, sa may pagkakilabot ng ngiti. Sinabi niya na mas lalo niya itong mamahalin, kapag nawala niya ang binigay niyang lucky charm. Nagsimulang manginig ang ating bida nang marinig ito habang sumasang-ayon siya. Ngumiti si Wooby nang makita niya ang anyo sa mukha ng kanyang kapatid, sa maliwanag ng ngiti, na alam niyang nagsusumikap ito. Nang marinig yun, agad na naalala ni Yang Chun ang sinabi nito sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Hiningi ni Wooby na manatili siyang masaya, ngunit hindi niya magawang titigan sa mata ang kanyang kapatid na babae nang maalala niya yun. Pagkaalis ng kanyang kapatid, tinanong ni Wooby ang nakatatanda kung talagang wala siyang ginawa. Tiniyak ni Elder Ryan na wala siyang kasalanan. Naalala naman ni Wooby na noong nakaraang taglamig ay nasa antas lamang ng isang bituin ang kanyang kapatid. Kumpara kay Yanso, hindi pa ito nakakayang magpalabas ng init at hindi rin makagalaw ng maayos, hindi niya maintindihan kung paano ito lumakas ng ganoon. Napansin niya na matatag na ang sining ng enerhiya nito, at higit pa sa doble ang kanyang aura,
Nagtaka siya lalo nang marinig na si Yanso ay nagkukulong upang magsanay mag-isa matapos matalo kay Yang Chun. Nabigla siyang iniisip na kung paano siya lumakas ng ganun kabilis. Naputol ang kanyang iniisip nang ipinaliwanag ni Elder Ryan na siya man ay nagulat din, at wala siyang ideya na ganoon kalaki ang potensyal ng ating bida. Tinanong siya ni Weeby kung alam niya kung ano ang nangyari kay Yang Chun. Nakita ng nakatatanda na kakaiba ang tanong, at siya ang tinanong kung bakit hindi niya direktang itanong kay Yang Chun mismo. Binanggit naman ni Weeby na alam niyang hindi siya sasagutin ng kanyang kapatid. Tugon ni Elder Ryan, maaaring sagutin naman siya dahil siya ay kapatid niya. Ngunit ipinaliwanag ni Weeby na alam na niya ang magiging sagot ng kanyang kapatid, nakikita niya ito sa kanyang mga mata. Nagpasya siyang baguhin ang usapan habang nag-aantay si Elder Ryan sa kanyang sasabihin. At tinanong niya ang pangalawang nakatatanda kung may napansin ba ito tungkol kay Sola. Sa may pagkakulit ng ngiti, tinanong siya ni Ryan kung ano ang tinutukoy niya. Ipinahayag ni Weeby na tinanong niya yon dahil may kakaiba siyang napansin. Inamin niyang sinuri niya si Sola dala ng kuryusidad, ngunit nakita niyang medyo mataba lamang ito. Kinabahan si Elder Ryan nang marinig yon, na masyado lang sensitibo si Weeby, tiniyak niyang isa lamang itong lingkod. Tinanggap naman ni Weeby ang kanyang salita, inilagay ang kamay sa kanyang ulo, at inamin na baka sobra lang ang kanyang reaksyon dahil ilang buwan siyang nakipaglaban sa mga demonyong hayop. Ngumiti si Ryan nang marinig ito, hindi siya makapaniwalang tunay ngang nakaramdam si Weeby ng kakaiba tungkol sa kay Sola, naunawaan niya na pareho silang magkapatid na may nakakatakot na potensyal. Hinaplos niya ang ulo ni Weeby, at sinabi niyang nagpapasalamat siya rito, noong tinalikuran ng kanilang sariling dugo si Yang Chun at buong angkan ay kumalaban sa kanya. Si Weeby lamang ang nanatili sa tabi niya. Sa may ngiting mukha, sinabi ni Elder Ryan na wala siyang alalahanin hanggat naroon ito. Tugon naman ni Weeby, may dapat talagang mag-alaga sa kanyang tanga at pasaway na kapatid. Pinayuhan siya ng nakatatanda na maging mas mabait ng kaunti sa kanyang kapatid, at baka iniisip ng iba na galit siya dahil sa kanyang pagkaka-engage. Akala ni Elder Ryan na galit siya dahil sa kanyang engagement, pagkarinig ni Weeby nito, bigla siyang nagpakawala ng enerhiya. Galit na galit niyang tinanong ang nakatatanda kung sino ang babaeng mangangahas na hawakan ng kanyang kapatid. Noon ay napagtanto ni Elder Ryan na sadyang kakaiba at delikado siya. Nagbago ang tagpo patungo sa gusali ng pinuno ng angkan. Binanggit nito kay Yang Chun na narinig niyang nabali nito ang braso ni Chunjin. May kaba sa kanyang mukha nang ipaliwanag ng ating bida na bahagya lamang niyang tinapak ang braso niya. Bigla namang natahimik at napuno ng tensyon ang silid.